Isa sa mga pinaka-favorite or pinaka-gusto ko talaga Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Yung talagang nagtawid sa akin during my first application of a personal loan sa East West Bank at na-approve ako. So the best thing you have to do, as what I've said a while ago, is message her first sa kanyang Messenger Facebook para nang sa ganon makilala ka niya, at through that you will be able to start a communication with Miss Lori. At kapag dinidisapprove or dinidecline ni bangko, takutin mo ng konti. Ay hindi, joke lang. Bluff mo ng konti at merong magandang result yan. Yung mga experiences ng iba, pwede nating i-apply or pwede nating i-try, and sometimes it works with us, pero kung hindi naman, siguro it's not intended for you. I would like to share with you yung story ng ating subscriber na si Comet New Wise. Naalala daw niya yung story ng kanyang cousin na tumawag sa BDO kasi gusto niyang magpa-increase ng credit limit. Kaya lang sabi daw ng CS o ng customer service, declined yung kanyang request for a credit limit increase. So yung cousin niya, ang sabi niya, okay, sige, ipapakat ko na lang yung credit card ko. Total, wala naman akong utang sa inyo. And mag-a-apply na lang siya ng ibang credit card sa ibang bangko kung saan maaari siyang ma-approve ng mas mataas na credit limit. Now, nung sinabi niya yon, ang sabi daw ng CS, ay wait lang po, I will forward your concern to the right officer. After a while, sabi ng customer service representative, okay sir, bibigyan na namin ng action at ng atensyon yung request niyo na credit limit increase, and eventually, na-approve siya. So ano ang lesson dito? Sometimes kailangan nating mag-strategize, gumawa ng strategies. Hindi mo naman kailangang takutin yung mga CS. I-bluff siguro ng konti. Yes, yung sinabi niya na ipapakat ko na lang yung credit limit ko kasi nga I need a higher credit limit increase, and total wala naman akong utang sa inyo, so doon na lang ako sa ibang bangko kasi they're offering me a higher credit limit, something like that. And it's true, sometimes nagugulat si bangko pag sinasabi natin ipapakat ko na yung aming or yung aking credit card, and there bibigyan kanila ng attention at yung concern mo ay dudulog doon sa right officer, and after a while, igagrant nila yung request mo. So for them, instead of losing one client, why not grant the request of one client, lalo na kapag katulad naman ng cousin ni Comet na okay yung payment at walang utang. Ayoko nang mangyari talaga yung nangyari sa akin in the past na namasyal kami, nagbakasyon kami for 1 week, and isa sa mga tools ko sa mga gastusin is yung credit card. But then again, yung isang credit card ko pala is walang laman. So nung gagamitin na sana namin siya, declined. So in today's video, isa na namang storytelling. Kailangan matuto tayo from other people's experiences and testimonials. Kung minsan, isa sa mga nakakalimutan nating ihanda is ang ating credit card. Kasi may mga features iyan na pwede nating i-enjoy abroad. Pero kung minsan, dahil hindi natin na-enroll kay bangko, hindi natin siya ma-enjoy. Okay, so like this one, yung query ng ating subscriber, tinanong niya kung pwede ba daw niyang gamitin yung Amex card niya for a cash advance abroad. The truth is, sa mga ganyang klase ng feature na binibigyan ng ating credit card, lalo na kapag outside the Philippines, kailangan natin ipaalam kay bangko para ma-enroll tayo for that. And para marinig na rin natin kung ano yung advice ni bangko tungkol sa paggamit natin ng ating credit card abroad.
Okay, it is very important na bago mo i-activate ang credit card mo, pag-isipan mo munang mabuti. Because once you have activated your credit card, hindi mo na siya pwedeng i-reverse. Ang una nating query ay nanggaling kay user UM5MB. Sabi niya, hello po, paano ko ipa-deactivate ang card ko Platinum? Kanina lang po inactivate, change mind na. Inactivate mo kanina lang tapos change mind na kaagad kaya gusto mo nang i-deactivate. O diba, alam nyo, kaya nga palagi kong sinasabi na once you receive your credit card, don't be too overwhelmed with excitement, no? Pag-isipang maigi at mabuti. Because once you have activated your credit card, hindi mo na siya pwedeng i-reverse. Hindi na pwedeng tatawag ka kay bangko tapos, uy, binabawi ko na, please deactivate my card. Hindi na siya ganun kadali. Once you have activated your credit card, you have to wait for several months bago mo pwedeng i-close account or i-deactivate. And then in closing or in deactivating your credit card account, maraming mga requirements. At least wala kang unpaid balance. Kung meron, kailangan bayaran lahat. At kapag clear na yung balances mo or yung account mo, then pwede ka nang tumawag kay bangko para i-deactivate yung credit card account mo. Kaya hindi siya ganon kadali. Dahil hindi mo pa naman siya nagagamit, baka it is easier for the bank to deactivate or close your account. So the best thing you have to do, please go to the bank mismo.